UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali ng Lunes. Mga warehouse sa Isabela inspeksyonin ng mga otoridad matapos madiskubre ang multi-million shabu laboratory sa lungsod ng Kawayan. Hiling na makapagpiyansa ng high-profile inmate na si Herbert Colanco hindi pinagbigyan ng Court of Appeals. Programang pang-agrikultura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nais buhayin ni Pangulong Rodrigo Duterte. At NHA Builders na italang unang panalo sa UNTV Cup Season 5, Malacanang Kamao na panatili naman ang malinis na record at tapos talunin ang BFP Firefighters. At mahigit 1,000 residente sa San Pedro, Laguna natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nasaktang pasahero matapos na mabangga ang tricycle na sinasakyan ng isang kotse sa Balagtas, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa MacArthur Highway, Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan. Kahapon ng tanghali, isang tricycle ang umano'y binangga ng kasunod nitong kotse. Sa lakas ng impact, humiwalay ang motor sa sidecar nito. Tumilapo naman at tumama sa kasalubong na jeep ang angkas ng tricycle na kinilalang si Christopher Sayo, 34 anyos. Nagtamo si Sayo ng hiwa sa ulo, gasgas sa likod at binti na agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng tricycle. Matapos lapatan ng pangunang lunas, ay dinala na ang biktima sa Bulacan Medical Center. Samantala, hindi naman nakilala ang driver ng kotse na agad na tumakas matapos ang insidente. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa Quezon City noong Biyernes ng gabi. Narito ang report ni Jericho Albano. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa northbound lane ng EDSA Quezon City noong Biyernes ng gabi. Nagtamo ng mga gasgas sa mga braso at tuhod ang biktima na kinilalang si Hermes Jun Galicia. Iniinda rin nito ang pananakit ng balakang. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima. Pagkatapos ay dinala na ng grupo sa Manila Central University o MCU Hospital ang biktima kasama ang asawa nito na agad dumating sa lugar na pinangyarihan ng aksidente matapos tawagan ng UNTV News and Rescue. Kwento ng biktima, pauwi na sana siya mula sa isang handaan at binabagtas ang kahabaan ng EDSA northbound nang biglang malubak ang harapang gulong ng kanyang motorsiklo. Nawalan aniya siya ng kontrol na naging sanhi upang tuluyang matumba ang motor. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinigalinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kontrobersyal na pahayag habang nasa China na puputulin na nito ang relasyon sa Amerika. Narito ang report ni Victor Cosare. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States.
both Umani ng pangamba ang pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa China. Pero sa kanyang pagbabalik bansa, nilinaw ng Pangulo na hindi nito puputulin ang diplomatic relations sa Amerika kundi ang paghiwalay lamang sa foreign policy ng Estados Unidos. it's not severance of ties. When you say severance of ties, you cut the diplomatic relations. I cannot do that. Why? It's to the best interest of my country that we maintain that relationship. Why? Because there are many Filipinos in the United States. Americans of Filipino ancestry. Why? Because the people of my country is not ready to accept. I said separation. What I was really saying was separation of a foreign policy. In the past and until I became president, we always follow what the United States would give the cue. What he would give the cue that we are there, we follow, pasunod-sunod tayo. Hindi ako magsunod. Dismayado ang Pangulo sa pagtrato ng Amerika sa Pilipinas. Pero kung ano ang magiging epekto naman ng kanyang desisyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at sa Visiting Forces Agreement, ang tugon ng Pangulo, Why should I be worried? It will affect EDCA and the rest of the agreements? Maybe. But I have to consult the military, the police, and everybody. Because at the end of the day, it is all security. sa kabila naman ng kanyang pagbatiko sa US ay ang papuri sa China at maging sa bansang Russia. That is what it means. But I would like to thank Russia for understanding us. My problem, and they know also that how hard I am in dealing with the economic stress of my country. And for them, it was a very nice human gesture. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nais ni Isabela Governor Faustino D na mag-inspeksyon sa mga bodega sa lalawigan matapos na matuklasan ang Mega Shabu Laboratory sa Cauayan City. Mula sa Cauayan, Isabela, may report si Grace Doctorero live. Grace! Yes, Lakay, magandang tanghali. Plano nga ni Isabela Governor Faustino D. III na maglabas ng executive order para inspeksyonin ang mga bodega o establishmento sa lalawigan. Ito matapos madiscover ng PNP Cauayan at PDEA ang isang multi-million shabu lab na nag-ooperate sa loob ng isang warehouse. Sa ilalim ng EO ay mabibigyan ng karapatan ang Bureau of Fire Protection kasama ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency na magsagawa ng inspection site inspection. Kaninang umaga, personal na in-inspeksyon ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa ang umano'y shabu lab. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, ang naturang raid ay resulta ng matagumpay na 3 buwang operasyon ng PNP. Nadiskubre sa Shabu Laboratory ang 2 malalaking hydrogenators na kayang mag-produce ng 200 to 400 na kilos ng shabu sa loob ng 10 araw. Maaari itong may benta sa halagang 100 million kada cycle. Ayon sa mga otoridad, December 2015 pa nagsimulang mag-set up ng shabu lab sa Pilipinas. Kahapon napatay na otoridad si Kim Pursalanoy alias Atong Lee at isa pang hindi nakikilalang lalaki matapos umanong manlaban sa sinagawang search warrant operation sa compound. Samantala, ayon kay Mayor Bernard D., pinatawag na niya ang lahat ng Chinese national sa lungsod ng Cauayan upang kausapin ang mga ito hinggil sa nadiskobring shabu lab sa kanilang lungsod. Yan muna ang update live mula dito sa Cauayan, Isabela. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Grace Doctorero mula sa Cauayan, Isabela. Hindi pinagbigyan ng Court of Appeals ang hiling ni Herbert Colango na makapagpiyansa. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Go ahead, Roderick. While hindi kinatigan ng Court of Appeals ang hiling ng convicted robbery gang leader na si Herbert Colango na siya ay makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Umapila si Colango sa CA na balik na rin ang desisyon ng Parañaque City Regional Trial Court sa pagtanggi nito sa kanyang motion for bail kasama ang hiling na muling litisin ang kanyang kaso dahil sa didiskubring bagong ebidensya. Ginamit din ni Colango ang desisyon ng Korte Suprema sa bail petition ni dating Senador Juan Ponce Enrile
base sa humanitarian reasons dahil sa patuloy umanong pananakit ng kanyang likod. Ngunit ayon sa CA 5th Division, hindi na dapat payagang magpiyansa si Colango dahil nahatulan na ito at kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensyang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Sinabi pa ng CA na hindi aplikable kay Colango ang hatol ng Korte Suprema sa kaso na Enrile dahil convicted na si Colango habang wala pang hatol ang Sandigan Bayan sa plunder case ng dating senador. Di rin nakumbinsi ang CA na muling buksan ang kaso ni Colango dahil hindi naman mahalaga ang umanay bagong tuklas na ebidensya ng kampo nito. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Maynila. Susunod, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad ngayong linggo. Aging amihan, posibleng maramdaman na sa bansa sa mga darating na araw. At masagana 99 program ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nais maibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin po muna natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay patuloy ang paghina nitong habagat o yung southwest monsoon. Nasa transition period na tayo at maaari sa mga susunod pong linggo ay maramdaman naman natin yung northeast monsoon o yung tinatawag po natin na habagat. Ayon sa Pag-asa, maaari nga pong bumaba sa 10.4 degrees Celsius ang temperature yan sa may area po ng Baguio kung saan madalas pong maramdaman ng mababang temperatura. At maaari pong tumagal yung malalamig na mga temperatura hanggang February po yan o kaya first week po ng March. Sa ngayon po ay umiiral itong ridge ng high pressure area at nakaka-apekto sa may area ng Luzon. At ayon sa forecast naman ng Pag-asa, maganda po nagay ng panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pero yung eastern section po ng Visayas, yung Samar at Leyte area, kasama na rin po yung Caraga region, Agusan at Surigao po ay makakarans po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dahil naman po yan sa pag-iral nitong easterly o yung hangin na nanggagaling po sa may silangan. Sa ngayon po wala namang namamataan ng Pag-asa na panibagong bagyo o LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Yung ating latest, balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nais ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Masagana 99 program para sa magsasaka ni Pangulong Ferdinand Marcos. Narito ang report ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang ibalik paunti-unti ang mga proyektong pang-agrikultura sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay upang paunlarin ang sektor ng agrikultura at matiyak ang food self-sufficiency sa bansa. Yung biyayang dagat, pati Masagana 99. Ibalik ko yun. Kukopyahin ko. Bright yung tao. Alam niya ang gawin niya. Ginawa ang pahayag ng dumalaw si Pangulong Duterte at magkaloob ng tulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Lawin sa Cagayan kahapon. Kasama ng relief goods, nagbigay din ng mga binhing pananim sa lokal na pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Bukod dito, ipinangako rin ng Pangulo na paglalaanan ng pamahalaan ng malaking budget at makikinabang sa kita ng investments ng China sa bansa ang sektor ng agrikultura bukod sa edukasyon at kalusugan. Samantala, umaasa rin ng Pangulo na sa mga susunod na araw ay makakabalik na ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, ang isa sa mga pinag-aagawang teritoryo ng China at Pilipinas. Kabilang ito sa ipinakiusap niya nang magtungo siya sa China ng nakalipas na linggo. Baka we just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shoal, ang pangingisda ng ating mga kababayan. Samantala, muling binigyang diin ni Pangulong Duterte ang di niya pagkilala sa international treaty na paglimita sa carbon emission na anya'y makakapigil sa pag-unlad ng bansa. Sinisiri nito ang mga industrialisadong bansa sa pagkasira naman ng kalikasan sa mahabang panahon. I will develop my country
in accordance to the needs of my people. Marami na kasing tao. Kaya ako gumamit na ng maraming makina. Kami umaabot na kami ngayon ng 104 million. Kung hindi ako bagbira ng usulto sa mga improvements, wala akong ipakain sa mga tao. Mula Tugigaraw, bumisita rin si Pangulong Duterte sa Isabela at Ilocos Norte, nakabilang din sa lubang nasalanta ng bagyo noong nakalipas na linggo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Magkakaroon na naman ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, posibleng tumaas ng 15 hanggang 25 sentimos ang presyo ng bawat litro ng gasolina. May rollback naman ng 10 hanggang 15 sentimos sa presyo ng kada litro ng kerosene at wala namang inaasahang paggalaw sa presyo ng diesel. Sa iba pang balita, naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng Anti-Trapo Movement laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Mula sa Ombudsman, may report si Mon Ocson live. Yes, go ahead, Bon. Yes, while nakasing graph ang inihaing reklamo ng Anti-Trapo Movement o ATM sa Ombudsman laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasama sa inireklamo si PCSO Chair Erineo Maliksi at dating PCSO Chair Margarita Wico dahil sa extension ng kontrata para sa lease ng lottery terminal na hindi dumadaan sa public bidding. Kasama rin ang dahilan ng reklamo ay pagbagsak ng revenue ng PCSO mula sa 31.3 billion noong 2012 sa 28.9 billion na lamang noong 2015. Ayon sa ATM, 5 billion ang nawala sa medical support fund dahil sa kapabayaan ng mga opisyal ng PCSO. Nais ng ATM na tatalsikin sa pwesto ang lahat ng mga sangkot na opisyal ng PCSO dahil sa pagiging irresponsable sa kanilang mga tungkulin. Ang naturang reklamo ay amendment lamang ng naunang kaso na inihain ng ATM noong nakaraang Hulyo. Waila. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa Office of the Ombudsman. Samantala, nagdaos ng protesta ang mga rallyista na nasaktan sa marahas na dispersal sa demonstrasyon sa US Embassy at hiniling na ikulong ang mga pulis na nakit sa kanila. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Isya pa rin nga ang sigaw na mga rallyista ang naging biktima ng anilay marahas na rally dispersal na nangyari sa harapan ng US Embassy sa Manila noong nakaraang linggo. Nais na mga ito na patawan ng mas mabibigat na parusa ang mga pulis na sangkot sa nasabing insidente. Sumama sa protesta ngayong araw ang mismong mga biktima ng rally dispersal na nangyari sa Maynila noong nakaraang linggo. Nais ng mga ito na makulong ang lahat ng pulis na nagpaalis sa kanila, partikular na sina Colonel Marcelino Pedroso at PO3 Franklin Co at hindi raw sapat na i-relieve lamang ang mga ito. Ayon naman kay PNP Deputy Chief for Operations Police Director Benjamin Magalong, patuloy ang kanilang investigasyon sa nasabing insidente. Nakakuha na rin daw sila ng mismong video footage ng US Embassy na mga gamit nila upang malaman kung anong dahilan kaya inararo ng police mobile ang mga rallyista. Sa ngayon anya ay nasa kustudiya na ng NCRPO ang 60 pulis na kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon. Tiniyak ng PNP na ilalabas nila ang resulta nito sa November 4. While mapayapang natapos ang kilos protesta kanina dito sa harapan ng Camp Crame at umaasa ang mga ito na matutuloy ang una nang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang makausap ang mga rallyistang involved sa nasabing insidente. Waila? Maraming salamat sa Grace Casin mula sa Camp Crame. Bumuo ang Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang Joint Task Force Haribon na mga alaga sa seguridad sa Mega Davao. Narito ang report ni Victor Cosare. Itinuturing na alternate seat of government ang Davao City dahil madalas na naririto sa kanyang hometown si Pangulong Rodrigo Duterte.
Bukod dito, nagsisilbing venue na rin ng ilang international events ang lungsod. Upang mas mapaigting ang seguridad sa lugar, binuo ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang Joint Task Force Haribon. Ang task force na ito ay magsisilbi bilang isang anti-terrorism at counter-terrorism unit na mangangalaga sa seguridad hindi lang ng Davao City kundi maging sa mga kalapit na lugar gaya ng Samal Island. Bukod sa Task Force Davao at Task Force Samal, mapapabilang sa Joint Task Force Haribon ang Navy, Air Force at ang Special Operations Forces ng militar. With Joint Task Force Haribon, we will now have a much wider coverage so we can also secure adjacent localities that may have direct impact on the security of Davao City. Welcome development naman para kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang hakbang na ito ng militar. Matatandaang noong September 2, isang bomba ang pinasabog sa night market sa Rojas Avenue kung saan 15 ang nasawi at 69 ang nasugatan. Mas daghang tao na nagatrabaho, mas ma-reassure ta na makover nila ang mga tanan na areas na kinahanglan i-cover with regard to sa security and sa counter-terrorism. Well, shit happens always, no? So, at least with this, kung naaman tayo 60% na assurance, musaka sa kagamay mga 80% na assurance. Dili ko mag-promise of 100%, of course, kaya walay perfection. Ang Haribon ay hango sa katagang haring ibon na tumutukoy sa Philippine Eagle na matatagpuan sa lungsod ng Davao. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasambahay na si Debs Riveral, live mula sa Cebu City. Mayong udto, Debs! Yes, daghang salamat lakay mayong udto sa atong mga kasangbahay. Ani ang atong mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Magdugay pa og usa ka buwan o sa ablihan Magdugay pa og usa ka buwan o sa ablihan ug balik ang mga tindahan sa pabuto sa Bukawi, Bulacan. Matod sa lokal nga kagamhanan, kinahanglang ihilon na og tarong ang lugar ug siguraduhon ang fire safety compliance sa kada tag-iya sa tindahan aron malikayan nga mausab ang nahitabo nga pagbuto nga nikalas og duha ug niangol og 24 sa uban. Ani ang balita ni Nestor Torres. Patay ang isang inihinalang drug pusher sa bypass operation ng Bulacan PNP sa Malolos kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si Romel Dungo, 42 anyos, taga Barangay San Pascual, Hagunoy, Bulacan, at dati nang sumuko sa Oplan Tukang sa Hagunoy. Ayon sa hepe ng Malolos PNP, lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na isa sa dahilan ng naging pagsabog sa Bukawi, Bulacan noong 12 ng Oktubre ay ang maling pamamaraan ng pag-iimbak sa mga paputok. Ay nangyari, yung mga chemicals ay kanilang inire-repack. Dapat po yan nandoon sa controlled temperature. So dahil combustible ang paper or plastic, napagliliyab niya yung paper and plastic. Plus, ito ay nakalagay sa isang wooden cabinet. Dahil sa spontaneous heat na ipinroduce ng chemical, napagliyab niya yung papel at yung wooden cabinet. Dalawa ang nasawi sa pagsabog, kabilang na ang may-ari ng tindahan ng paputok, habang 24 naman ang nasugatan. Dahil sa insidente, ipinasara ng lokal na pamahalaan ang lahat ng tindahan ng paputok sa lugar. Ayon kay Bukawi Mayor Johnny Villanueva Tugna, posibleng tumagal pa ng isang buwan bago nila payagan ang muling pagbubukas ng mga ito. Kailangan munang tiyakin na magiging ligtas para sa lahat ang magiging operasyon ng mga ito. Ayon kay Superintendent Soledad Arciso, Assistant Chief of Education and Enforcement Management Division ng Firearms and Explosive Office, kabilang sa kanilang sisiguruhin ay ang fire safety compliance ng bawat may-ari ng tindahan ng paputok. Dapat po yung tindahan natin, dealer, as a dealer may bodega siya. A safe distance away from the stores. 50 kilograms of firecrackers and not more than 1,000 kilograms of pyrotechnic devices yung nasa display area. Securely locked. Dapat hindi nagli-leak yun para hindi mabasa. Ang sino mang lalabag sa fire safety standards ay papatawan ng kaukulang parusa.
Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samtang sa laing bahin, gisugo sa lokal nga kagamhanan sa Puerto Princesa City ang pagpaguba sa 8 ka balay nga nitibo nga tagbanwa. Kini tungod human makitaan nga kini nakalapas sa balaod sa dihang ilang giputol ang mga kahoy sa ilang gitukuran sa ilang mga balay. Kini ang gitutukan nga balita ni Andy Pagayona. Hindi pinahintulutan ng mga katutubong tagbanwa na magtayo ng kanilang bahay sa mapunong bahagi o timberland area ng Barangay Montible, Puerto Princesa City. Ito ang desisyon ng lokal na pamahalaan ng Palawan matapos ang isinagawang pagpupulong kasama ang Tagbanwa Tribe at mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa Puerto Princesa Government, nakitaan ng paglabag ang mga katutubo nang putulin ng mga ito ang mga punong kahoy sa lugar at magtayo ng kanilang bahay. Kaya naman nagdesisyon ito at ang DENR na i-demolish ang nasa 8 bahay na itinayo sa ipinagbabawal na lugar. Sang-ayon naman sa desisyong ito ang National Commission on Indigenous People, Region 4B. Hindi porke nakantinan ay may malaya ng mamutol ng kahoy. May iba pa pong batas na dapat sundin ng mga katutubo. Ang pag-aaral nila ay yung lupa lamang at ang lahat ng sa ibabaw niya na likas yaman ay kung malaki yan ang pagputol ay bawal po yan dahil yan ay pag-aaral ng Estado. Nangako naman ng lokal na pamahalaan na tutulungan nila ang mga katutubong tagbanwa habang isinasaayos pa ng mga ito ang kumpletong papeles upang tuluyan ng makuha ang kanilang ina-apply ang lupa. Lahat ko sila ay mga katutubo, sila po ay nabibilang doon sa ating indigenous people. So ako po ay naniniwala na magkakasundo, na makakagawa sila ng magandang pag-uusap para ho sa kanilang application dito sa area na ito. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Palawan. Ugmaw ka na ang atong mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Balik diha sa inyo lakay. Daghang salamat, Debs Riveral. Sa pinaghinalang drug pusher ang nasawi matapos naman laban sa buy-bust operation sa Malolos, Bulacan kaninang madaling araw. May report si Nestor Torres. Patay ang isang inihinalang drug pusher sa buy-bust operation ng Bulacan PNP sa Malolos kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si Romel Dungo, 42 anyos, taga-barangay San Pascual, Hagunoy, Bulacan, at dati nang sumuko sa Oplan Tukang sa Hagunoy. Ayon sa hepe ng Malolos PNP, isang police asset ang nagpanggap na buyer ng droga at nakipagtagpo sa Malolos. Ngunit nang matunugan ng suspect na pulis ang kanyang katransaksyon ay agad umano itong bumunot ng kalibre 38 na baril, ngunit naunahan siya ng putok ng pulis. Pusher siya, surrender as pusher. So yung mga taga-Agunoy ngayon is nandito na ang playground sa Malolos. So nung nag-init sila dun sa Agunoy, lumipat na rito sa Malolos. Na-recover sa suspect ang 5 sachet na pinaghihinalaang shabu. May kasama ito, nakatakas lang. And then, yun nga, na-arm encounter natin siya dito. Oh, may nakatakas, blue yung motor. May kasama pang sasakyan yan, hindi lang namin ma-distinguish kung ano sasakyan. Kasi madilim dito area na to eh. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa mga susunod pang mga balita, NHA Builders pumasok na sa win column. MMDA Black Wolves nasungkit ang back-to-back victories at Malacanang Kamao na panatili ang malinis na record sa pagpapatuloy ng elimination round ng 5th UNTV Cup kahapon. At sa ating namang serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa San Pedro, Laguna na paglikuran sa libreng medical mission ng UNTV at ng Members Church of God International. Pumasok na sa win column ang NHA Builders, sinikwat ng MMDA Black Wolves ang back-to-back victories at napanatili ng Malacanang Kamao ang walang tanong record
sa pagpapatuloy kahapon ng elimination round ng UNTV Cup Season 5 Narito ang report ni Bernard Dadis. King for Sanders, blind pass. Naitala ng MMDA Black Wolves ang ikalawang sunod na panalo matapos talunin ng Senate Defenders sa first game kahapon na ginanap sa Pasig City Sports Center sa score na 77-70. Sa first quarter, lamang pa ng 3 ang Defenders ngunit nakahabol na ang Black Wolves at dinumina na ang mga sumunod na quarter hanggang sa makuha ang tagumpay. Nasa ikatlong pwesto na ang MMDA na may record na tig 2 panalo at talo. Lalo namang nabaon sa ilalim na pwesto sa Group A ang Senate na may 4 na talo at wala pang panalo. Line compared to Malacanang, 86%. Wow! Napanatili naman ng Malacanang Kamao ang kanilang malinis na record matapos masungkit ang ikatlong sunod na panalo at patikimin ang unang pagkatalo ang BFP Firefighters sa second game sa score na 92-77. Dahil dito, hawak ngayon ng Malacanang ang solong liderato sa Group A, nalaglag naman sa ikalawang pwesto ang BFP, kapantay ng defending champion AFP Cavaliers na may 2 panalo at 1 talo. Sinigay na wala ang bola. Takbo ang NHA. Forbes, binigay kay Dizon, derecho. Yes! Mistulang nagwagi naman sa championship ang pakiramdam ng buong team ng NHA Builders matapos maitala ang unang panalo ngayong season kontra sa HOR Solons sa makapigil hiningang tagumpay sa score na 102-100. Agad tinambakan ng 10 puntos ng Solons ang Builders sa first quarter sa score na 28-18. Nakadikit ng konti ang NHA sa second quarter sa score na 54-49. Sa third quarter, 2 beses nagawang maitabla ng NHA ang score bago magtapos sa 78-70, abante pa rin ang HOR. Muling nagbakawala ng 3 puntos si Lustestica sa kalahatian ng fourth quarter at naagaw na ng NHA sa unang pagkakataon ang abante sa score na 91-88. Naibalik ng HOR ang abante sa last 2 minutes ng ball game, 96-93, at naiangat pa sa 5 puntos ang abante sa last 49 seconds ng ball game, 98-93. Naipasok ni Lustestica ang unang free throw at nakuha pa ang rebound nang sumablay ang ikalawang tira. Sabay tira naman sa Rainbow Country upang tapyasin sa isa ang lamang ng Solons, 98-97, 36 seconds na lamang ang nalalabi. Okay, sa taas ka! Ikaw naman, is full for Kiko. Kiko, eto, tinatingit na si Kiko. Sumablay ang inihandang play ng HOR hanggang sa maubusan ng oras. Tinanghal na best player of the game si Antonio Lustestica Jr. na kumabada ng 29 points kasama ang siya mula sa 3-point area at 4 na rebounds. Samantala, nanguna naman si Edgar Billones sa HOR na may 31 points, Erwin Santa Maria na may 28 points at 10 rebounds at si Eric Rodriguez na may 21 points. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Afternoon, William. Afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. AT&T Incorporated says it agreed to buy Time Warner Incorporated for $85.4 billion. If approved by regulators, the biggest deal in the world this year will give AT&T total control of cable TV channels HBO and CNN, film studio Warner Brothers, and other coveted media assets. The company said it expected to close the deal by the end of 2017. AT&T, whose main wireless phone and broadband service business is showing signs of slowing, also bought satellite TV provider DirecTV last year for $48.5 billion. Meanwhile, presidential nominee Donald Trump threatens to break a deal between media giant and leading phone company, accusing them of rigging the U.S. elections. James Bontuyan has the news. Republican nominee Donald Trump announced in his speech last weekend his plans for his first 100 days if he wins the presidential elections on November 8. With only 17 days before the election,
Trump lays out the changes he sought to highlight, which include restrictions on White House officials becoming lobbyists after they leave office and term limits for members of Congress. A hiring freeze on all federal employees to reduce federal workforce through attrition, exempting military, public safety, and public health. Third, a requirement that for every new federal regulation, 2 existing regulations must be eliminated. Regulations are killing our country and our jobs. After presenting himself as an alternative to government establishment, he then went to promise on breaking a grand merger between U.S. phone company AT&T and TV movie cable giant Time Warner, accusing them of rigging the election. An example of the power structure I'm fighting. AT&T is buying Time Warner and thus CNN, a deal we will not approve in my administration because it's too much concentration of power in the hands of too few. Trump repeatedly criticized the U.S. media of unfairly covering his campaign to help Democratic candidate Hillary Clinton. He then added that after the election, he will sue the growing number of women accusing him of lewd acts. Donald Trump continues to trail Clinton in most of the national polls in spite of closing the gap in recent days. But he has an insurmountable task of surpassing Clinton's more than 90% chance of winning the Electoral College on Election Day. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. And former President Bill Clinton made a campaign stop in crucial battleground Florida as the race in the crucial battleground state leans even further to his wife's favor. Ruth De Mesa reports. Former President Bill Clinton campaigned for her wife here in Orlando over the weekend as recent poll shows his wife starting to widen her lead against Donald Trump in Florida. On Friday, Bill Clinton kicked off a campaign bus tour in Florida, starting with the delegates of the Florida Education Association Assembly here in Orlando. The former president emphasized the big difference his wife, Democrat presidential nominee Hillary Clinton, has with her opponent using Trump's signature policy about building a wall between Mexico and the U.S. Don't fight fire with fire. If these people who are spreading all this division and bad-mouthing America and bad-mouthing our future, they're against immigration reform when the only thing that we got keeping us young right now. Clinton also added that the choice on November 8 is clear, that Hillary Clinton offers answers to many of America's problems by bringing everyone together for the common good, while on the other hand, her opponent offers anger. The message of the Clintons seemed to make track in Florida as recent polls show her leading against Trump among likely voters. And most importantly, why do you support Hillary Clinton? I don't have a choice. I can't support a man that's so bigoted and so against so many different groups of people. I think because she's a woman, that's going to make it the most difference between the two. Like he said, if you want something said, then you speak to a man. But if you want something done, then you get it done with a woman. Of course, I think she's going to take us even farther into the future and prepare for the future and give us a brighter future. Most importantly, Clinton campaign is pulling all stops to make sure that Florida, a crucial battle state this year falls, turns over to her favor. Next week, it is President Obama's turn to campaign here in Orlando, showing how important Florida is for Secretary Clinton's bid for the White House. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Orlando, Florida. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, and to our correspondents around the globe. At sa ating namang serbisyong kasambahay, may higit na 1,000 residente sa isang barangay sa Laguna ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At ang report ni Sherwin Kulubong.
binigyang katuparan ng UNTB at Members Church of God International ang hiling na libreng medical mission ng Philippine Dental Association Laguna Chapter. Katuwang ang mga partner in public service, iba't ibang serbisyo publiko ang hatid ng grupo sa mahigit 1,000 residente ng Barangay Satellite, San Pedro City, Laguna. Pinakamarami sa mga naipakonsulta sa ating mga doktor ay mga batang may sakit. Mga baby ko po, yung may mga sipon at sakit po. Malaking tulong po para sa amin yung mga nag-medical mission po dito sa barangay namin. Karamihan sa mga pasyente ay mga bata na may ubo at sipon. Ayon sa mga doktor, isa sa mga sanhi nito ay ang pabago-bagong panahon. Kaya payo nila, bigyan ng tamang nutrisyon ng kanilang mga anak at iwasang pakainin ng mga junk food. Sapat na pahinga, araw-araw maligo kasi yung mga mikrobyo doon nakakapit din. So para po yung mga mikrobyo hindi nakadikit sa katawan, hindi din mag-spread yung infection po. Tapos tulog ng maaga kasi ibang bata ngayon madalas din nakupuyat na din po. Nagpapasalamat ang mga residente sa lugar dahil sa libreng medical mission na isinagawa ng UNTB sa kanilang barangay. Nagpapasalamat po kami kasi may ganito pong programa para po sa may hirap. Salamat po. Natakot kasi ako sa sentry kasi nagpabunot ako dito masakit Kaya nadala ako. Bukod sa mga naging benepisyaryo, lubos din ang pasasalamat ng Philippine Dental Association Laguna Chapter sa pagkakataong ibinigay sa kanila upang makapaglingkod sa kapwa. Masarap ang aming pakiramdam sa pagbabahagi ng ganitong tulong. So mulit-muli nagpapasalamat kami sa UNTV, kay Mr. Daniel Rason at ang kanyang kasamahan. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.